The laws of physics are a death warrant to all intelligent life. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Brothers and sisters in Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang video pong ito ay tumatalakay patungkol sa Doomsday, Resurrection Day at Judgment Day sa larangan ng P6 na ikinumpara sa ilang bersikulo sa marangal na Quran patungkol sa araw ng paghuhukom at sa mga ilang hadith. Insyaallah. Inuulit ko po, ito po ay konsepto lamang ng Day of Judgment sa larangan ng P6. Ayon sa cosmology, ang universe ay nagmula sa isang masikip at napakainit na estado 13.7 billion taon na ang nakalipas noong 1920 sa pamamagitan ni Georges Lemaitre na isang Belgian physicist at Alexander Friedman na isang Russian cosmologist at mathematician. Sinuportahan din ito ng ilang mga physicists katulad na Einstein dahil na rin sa mga ebidensyang kanilang natuklasan. Noong una, ang universe ay iisang piraso lamang at ito ay naghiwa-hiwalay dahil sa isang malakas na pagsabog at ito ay tinawag na The Big Bang. At dahil dito, nalikha ang space at matter at ang senaryong ito ay naiulat sa marangal na Quran 1400 years ago. Hindi baga na pagmalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan ay magkadikit noon bilang magkabuklod na piraso at saka namin pinaghiwalay yaon at nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng mga nabubuhay na bagay, hindi baga sila mananampalataya? Ang The Big Bang at ang The Aquatic Origin of Life ay gawa ng mga hindi Muslim. Ibig sabihin, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang makakatuklas nito ay hindi Muslim. Ang universe ay naging static sa kaalaman ng karamihan hanggang noong 1929 natuklasan ni Edwin Hubble na ang universe ay nag-expand at noong namang 1998, dalawang grupo ng astronomers ang nakatuklas na ang universe ay mabilis na nag-expand. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Ang mga physicists ay naniniwalang ang daigdig ay magugunaw ng matinding pagkagunaw dahil ayon sa kanilang pag-aaral, ang universe ay nakikipaglaban na lamang para sa kanyang buhay o ito ay naghihingalo na. At ayon sa kanila, ito ay mayroong natatakdaang panahon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran na ang lahat ng kanyang nilikha ay hindi niya nilikha sa isang paglalaro lamang, bagkus ito ay para maging tanda ng katotohanan at ang lahat ay binigyan niya ng takdang panahon. Why should you bother to wake up tomorrow, knowing that we're all going to die billions and billions of years from now when the universe turns to absolute zero? What's it all mean anyway? It's pretty bad, and the chances for life surviving past, a few trillion years is just, it's really getting slim. And in those last few million years of existence, hindi matukoy ng mga physicists kung ano nga ba ang magiging dahilan ng tuluyang pagkawasak at pagkagunaw ng buong daigdig dahil hindi nila alam kung ang universe ba ay magpapatuloy sa expansion o isang araw ito ay magkocontract. Kaya nagbigay sila ng tatlong option kung paano nga ba mawawasak ang buong daigdig. How will the universe end? We have several possibilities. One possibility is a big crunch, when the universe squashes together in a gigantic ball of flame and maybe bangs once again. Another possibility is the big freeze, that the universe expands and just keeps on going and we're all going to freeze to death and we're all going to die when the universe reaches near absolute zero. Then there's something called the Big Rip, where the universe goes into an exponential expansion and expands so rapidly that the distant galaxies can no longer be seen, meaning that the night sky will be totally black except for some of the nearby stars. Which of the three alternatives is the fate of the universe? Well, the short answer is we don't know.
Subalit alam nyo ba mga kapatid, na ang bagay na hindi nila alam ang kasagutan ay binigyang linaw ng ating tagapaglikha sa marangal na Quran. Sa araw na aming babalumbunin ang kalangitan, na tulad ng pagbalumbon sa papel na para sa mga aklat, at kung paano namin sinimulan ang unang paglikha, amin itong panunumbaliking muli. Ang salitang babalumbunin sa ayang ito ay tumutukoy sa contraction ng universe, na ibig sabihin, ang expansion ng universe ay hihinto sa takdang panahon. Nabanggit din sa aya ang panunumbaliking muli ang paglikha. Kung ito ay ikukumpara natin sa physics, ito ay tutukoy sa time and gravity reversal. Wallahu a'lam. Kung titingnan natin sa physics, ang Day of Judgment ay nakabase sa konsepto ng expansion ng universe na kung saan ito ay ang maging sanhi ng phenomenon of time o itinakdang oras. Sapagkat kung ito ay huminto o nag-contract sa pag-i-expand, ang time at ang gravity reversal ay iiran. Ang time at ang gravity ay close linked sa isa't isa. Ibig sabihin, konektado o magkaugnay. Kapag ang time ay nag-reverse, maapektuhan nito ang gravity. Kapag ang gravity naman ay nag-reverse, maapektuhan nito ang time. Paliwanag muna natin kung ano nga ba ang magiging epekto ng gravity reversal. Ang mga physicists ay nagbigay ng pahayag patungkol sa magiging epekto ng contraction ng universe na may time and gravity reversal. At ang kanilang mga ipinahayag ay naisulat sa marangal na Quran, 1400 years ang nakalipas. The sky should be on fire. The stars will start flying away from one another, no longer held together by gravity. All of a sudden, we see stars coming at us from all directions. All of a sudden, temperatures begin to rise. The oceans will start to boil. All of a sudden, the oceans boil. All of a sudden, the mountains will melt. And the universe itself begins to reach blisteringly temperatures. All intelligent life must die. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. When the stars blink out, Once the Earth's atmosphere, the Earth's oceans, and the Earth's crust start to become perturbed, it's going to kill people pretty quickly. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. The galaxies and the stars, they're getting closer to each other to start distorting each other. Our solar system will get ripped apart, and then stars and planets will get ripped apart. Will begin to disintegrate as long as possible. Crust, the rocks, the solid part of the earth will melt. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا السماء كشطت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
الإنسان وأنى له الذكرى. Kung mapapansin ninyo sa mga ayang nabanggit, ang pagkawasak ng daigdig, ang pag-ihip ng tambuli, ang muling pagkabuhay, at ang paghuhukom ay halos magkakahanay sa mga sura. Katulad nga ng ipinaliwanag natin kanina, ang time at ang gravity ay magkaugnay. Ang gravity reversal ang magiging sanhi upang maging repulsive force ang contracting universe, kung kaya't ito ang magiging dahilan ng malakas na pagsabog at matinding pagyanig ng kalupaan, at ito ay tinatawag na final earthquake sa marangal na Quran. At dahil dito, iluluwa ng Earth ang lahat ng mass na nasa loob nito, as in turn inside out. At ito ang magiging dahilan upang ang mga kabundukan ay matinag at ang mga red hot lava ay titilamsik sa kalangitan na ito ay magmimistulang katulad ng maruming langis. حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Tectonic activity light up. Things like earthquakes, volcanoes, explosions. That's just the beginning. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. At dahil nga iluluwa ng Earth ang lahat nitong nilalaman, ito ay magiging hungkag, as in completely empty. Kaya't ito ang makapagpapabago ng istruktura ng Earth. Ang kalupaan ay mapapalitan ng ibang kalupaan at ang kalangitan ay mapapalitan din ng ibang kalangitan. Ang ilang physicists ay nagbigay ng pahayag patungkol dito at ito naman ay tumugma sa marangal na Quran. Life on the surface would die pretty quickly. The Earth, layer by layer, will be peeled off and ejected. The sun is pulling on the near side of the Earth more than it's pulling on the far side, causing Earth to become progressively more elongated. The Earth itself is being stretched and squeezed, and that stretching and squeezing affects the continents in a profound way. Eventually, it gets stretched so much that it starts breaking apart. What will happen next is the Earth's crust will shatter. The hot interior of the planet will essentially spill out. Tons of material being thrown into the sky. Talakayin naman natin ngayon ang time reversal. Ang oras ay isa sa mailap na misteryo ng universe sapagkat ito ay nakaugnay sa expansion ng space at gravity. Ilan sa mga physicists na katulad ni Stephen Hawking, Thomas Gold at Michael Barrett ay nagbigay ng pahayag na kapag ang universe ay nag-contract, ang oras ay tatakbong pabalik. Ang oras ay mayroon lamang iisang direksyon. Ito ay tumatakbong pasulong patungo sa hinaharap. Hindi tayo nakakakita ng mga bagay na nasisira at muling nabubuo at hindi rin tayo nakakakita ng mga bangkay na bumabalik sa muling pagkabuhay. Ito ay mangyayari lamang kapag ang oras ay tumakbong pabalik. At ito ay magsisimula sa kung saan tayo ngayon ay gumagamit na ng mga makabagong teknolohiya patungo sa sinaunang panahon. At dahil nga ang oras ay tatakbong pabalik, ang lahat ng history ng Earth ay maihahayag at ito rin ang magiging sanhi upang ang mga bangkay ay bumangon sa libingan at upang maganap ang muling pagkabuhay. Wallahu a'lam. Ang mga kaganapan ay muling magbabalik na para bang ang lahat ng ito ay nakarecord sa bawat oras at ang bawat sekreto ng tao ay maihahayag. At dahil nga ang kasaysayan ng Earth
ay ilalantad ng pabalik. Ayon sa panahon nito, ang bawat nasyon o pamayanan ay isa-isang magbabalik, one after another. At ang bawat pamayanan ay tatawagin sa kani-kanilang mga talaan, at ang mga sugo at ang mga propeta ay ibabalik sa kanilang tinakdaang panahon. At dahil sa pagbabalik ng oras, ang kasaysayan ng earth ay mailalantad at ito ay magdudulot sa tao ng matinding pagkabalisa sapagkat siya mismo ang makakakita sa mga ginawa niya dito sa daigdig. At ang kanilang mga dila, mga kamay at mga paa ay sasaksi laban sa kanila sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang mga anghel. At dito ay wala silang kakayahan upang itanggi ang kanilang mga kasalanan. At ang mga hindi mananampalataya ay magsisitangis at magsasabing, sana'y naging alabok na lamang kami. Ang tao ay binigyan ng free will at ipinakita sa kanya ang dalawang landas ng tama at mali upang makapamili sa pagitan ng mabuti at masama dito sa expanding universe. Sa contracting universe na kung saan ang oras ay tumatakbong pabalik, dito ay wala ng free will sapagkat inuulit lamang nito ang nakaraang kasaysayan na nangyari sa kalupaan. At dito walang sino man ang may kapangyarihan na gumawa ng kabutihan o kasamaan sa sino man, at walang sino man ang may kakayahan upang baguhin ang kanyang nakaraang buhay dito sa daigdig. Dahil sa araw na ito, ang batas ay si Allah lamang, ang pag-uutos ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At dito babayaran ang bawat kaluluwa sa kanyang nagawang kabutihan at kasamaan, at dito rin pagpapasyahan kung saan nga ba ang kanyang magiging hantungan. Kung papansinin ninyo yung mga ayang nabanggit kanina, ang pagkawasak ng daigdig, ang pag-ihip ng tambuli, ang muling pagkabuhay, at ang paghuhusga ay halos magkakahanay sa mga aya. Kung ikukumpara natin ito sa larangan ng physics, ang mga pangyayaring ito ay magaganap sa isang takdang panahon. Ibig sabihin, ang doomsday ay maaring makasabay sa ikalawang pag-ihip ng tambuli, sapagkat ang reversal ng gravity, ang magiging epekto nito ay ang pagkawasak ng daigdig. At ang magiging epekto naman ng reversal ng time ay ang pagbangong muli ng mga bangkay sa libingan at ang paglantad ng mga nakaraang history ng earth. At dito makikita ng tao ang kanilang mga nagawa sa kanilang nakaraang buhay dito sa daigdig. Magbigay tayo ng ilang mga aya at sura na mula sa marangal na Quran na nagpapahiwatig na ang paggunaw ng daigdig at ang muling pagkabuhay ay magaganap sa isang panahon. Ilan sa mga ito ay ang Quran 69 verse 13 to 14, Quran 82 verse 1 to 4, Quran 81 verse 6 to 7, Quran 79 verse 6 to 7, Quran 75 verse 6 to 15, Quran 101 verse 1 to 11, at ang Quran 99 verse 1 to 8. Ilan sa mga ayang yan ay mayroong tafsir ng pagkawasak o ang paggunaw ng buong daigdig ay magaganap sa unang paghihip ng tambuli. Kung ang paggunaw ng buong daigdig ay magaganap sa unang pag-ihip ng tambuli, ang makakakita lamang nito ay ang mga taong buhay sa panahon na yon. Samantalang ang doomsday ay ibinigay ng babala noon pa lang sa panahon ni Propeta Nuh alayhi salam. Wala tayong makikitang aya o hadith na nagsasabing ang unang ihip ng tambuli ang magiging sanhi ng paggunaw ng buong daigdig. Bagkus ayon sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang makakarinig nito ay bubulagtang walang buhay. Ganon din naman sa marangal na Quran na ang unang pag-ihip ng tambuli ang magiging sanhi ng kamatayan ng mga nilalang na nasa kalangitan at nasa kalupaan maliban sa maibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dito wala tayong mababasa na ito ay magiging dahilan ng pagkawasak ng buong daigdig. Maliban sa isang aya sa marangal na Quran, sa Quran 22 verse 2, na sinasabi rito na ang inang nagpapa-breastfeed ng kanyang anak ay kanyang makakalimutan at ang nagdadalang tao ay kanyang maipapanganak ang kanyang dinadala at ang mga taong waring mga lasing na hindi naman sila mga lasing. Kung ito man ay tumutukoy sa unang pag-ihip ng tambuli, marahil dahil sa ang tunog ng tambuli ay masyadong marahas at mapanindak. Ito ay severe. Ito ay maihahalon tulad sa Asaika na ipinadala sa pamayanan ng Thamud at Aad noon.
Pero kung ito man ay magaganap sa ikalawang pag-ihip ng tambuli dahil sa unang aya ang nakalagay rito ay as-saa o ang huling oras. Kung ito man ay magaganap sa ikalawang pag-ihip ng tambuli, marahil ito ay ginawang halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maipamalas sa atin, upang maiparating sa atin kung gaano kasaklap ang huling oras. Dahil sinabi rito, sa araw na inyong mapagmalas, ibig sabihin, ma-realize or mapagtanto. Wallahu a'lam. Di rin natin pwedeng sabihin na ang Doomsday sa unang pag-ihip ng tambuli at isusunod kaagad ang Resurrection Day sapagkat ayon sa hadith na naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang dalawang pag-ihip ng tambuli ay mayroong pagitan na 40. So tinanong siya ng mga sahaba kung ito ba ay 40 days, 40 months, or 40 years. Ang sagot niya ay I am not sure. Nang ibig sabihin, hindi alam kung gaano katagal ang pagitan ng dalawang ito. Meron ding isang hadith na nagsasabing pagkatapos ng unang pag-ihip ng tambuli, ang lahat ng nilalang sa kalangitan at sa kalupaan ay nawala na ng buhay. At dito, hinawakan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daigdig. Ibig sabihin, dito buo pa ang daigdig. Samantalang ayon sa P6 at sa Quran, sinasabi rito na ang daigdig ay mawawasak ng matinding pagkawasak dahil ang lahat ng nasa loob nito ay kanyang iluluwa. It will say to Allah, "Oh Allah, all those are in the heaven and all those are in the dunya, they have come to an end, except for those who you wish to remain alive, O Allah." Allah will say, "Who remains?" And the angel will say, "Oh Allah, Jibreel remains, Mikael remains, Israfil remains, and the angels who are carrying your throne, they remain." Allah the Almighty will say, "Let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne." Then Allah will say, "Who remains?" Ya Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, "Who remains?" And the angel will say, "Oh Allah, I remain, you remain, no one else remains." Yet then Allah will say, "I created you for a purpose. You have fulfilled your purpose. You also die and you will die." And then Allah the Almighty, He will roll up all the heavens in His hands. He will roll up all the worlds in His hands. And Allah will raise His voice and Allah will say, "I am the Almighty Allah. I am the Almighty Allah. For whom is the divine rule today? For whom is the power today? For whom is the kingdom today? I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors?" No one will answer. Allah Himself will answer. And Allah will say, "Power is for Allah. Might is for Allah. The one, the only, the irresistible." Kung ang pagkawasak ng buong daigdig ay magaganap sa unang pag-ihip ng tambuli, papaano pa ito pagugulungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kamay? Ayon sa P6 at ang Quran ay nagtugma na ang daigdig ay magiging back to zero. Na kahit ang mga species ay hindi makakaligtas, ang daigdig ay magiging flat at magiging bagong universe. Even our species would surely not survive long. To mass extinction event. The Earth will be destroyed. This is the end of Earth. And no chance for our form of life to exist. It would have wiped everything out. We would all be gone. Eventually we'll collapse and the whole thing will start over again. If the universe collapses, what might subsequently follow is another Big Bang, another expansion. Dimensions that sort of branch off from ours into a new universe. The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat, and we know that from the cosmic microwave background measurements. You see the universe is on the global scale very close to flat. Occupy the universe. The familiar matter, that's what we're made of and what our telescopes detect. The dark matter, that's the source of 85% of all the gravity we see in the universe, and we don't know what's causing it. And the dark energy, the stuff that's making us accelerate. Each one of those components creates a curvature of the fabric of space and time, just as prescribed by Einstein's general theory of relativity. If you add those curvatures together, what you find is that they create a universe that is perfectly flat.
flat. Destroy the Earth, or even worse, rip apart the fabric of space. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Kung kahit ang mga species ay hindi makakaligtas, kumusta kaya ang ating mga buto? Samantalang ang ating muling pagkabuhay ay isang physical process na inihalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lupaing tigang na kapag siya ay nagpamalisbis ng ulan dito, ito ay nagiging masigla at tumutubo rito ang iba't ibang uri ng halaman. At ayon sa physics, ang oras ay tatakbong pabalik at dahil dito, pagbangon ng tao sa libingan, siya ay babata na ng babata at kapag ito ay na-remain unchecked, tayo ay mababalik sa kawalan. At ang bagay na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Buhay man tayo sa panahong ito o bangkay. At isa pa, ang universe ay magkukulaps. Papaano tayo makakaligtas kung ang universe ay magiging back to zero? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ang tambuli ay hihipan, ito ay ang kasindak-sindak na sandali at ang magiging kanlungan lamang sa panahong ito ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Sa araw na tayong lahat ay ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala upang husgahan sa ating anumang napagsumikapan sa mundong ito, sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan kayong lahat ay aking binalaan sa doomsday. Ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala kung totoo nga ang sinasabi ng physics na ang time at ang gravity reversal ay iiral, kung gayon, ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala na makita nating lahat ang pagkawasak ng buong daigdig upang malaman natin na ang kanyang salita ay katotohanan. Ayon sa isang hadith, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang Muslim na huwag mong sasabing ako ang superior sa lahat ng nilalang sapagkat sa araw ng muling pagkabuhay, ang buong sangkatauhan ay bubulagtang walang malay, kabilang ako. Dito sa hadith na to, sinasabi na tayo ay buhay na, subalit bumulagta ulit tayong walang malay. Bakit kaya? Marahil dahil sa mga strange things na makikita natin, katulad ng matinding paglindol, pagsabog ng karagatan, pagkalansag ng kalangitan, pagsasama ng buwan at ng araw, at ang ating mga mata ay masisilaw. Marahil ito ang dahilan, wallahu a'lam mga kapatid. Hindi ko po sinasabi rito na paniwalaan ninyo ito po ay ikinukumpara lamang sa larangan ng pisiko. Ayon sa mga doktor na eksperto sa trauma, na kapag ganito ang nakita ng tao, sila ay masasadlak sa matinding pagka-stress. At yan din ang sinabi sa marangal na Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa araw ng muling pagkabuhay, ang tao ay wari bang ang kanyang puso ay nakabara sa kanyang lalamunan dahil sa matinding pagkatakot. The internal core and the crust of the earth would start to get heated up and it would start to become molten, and this would result in earthquakes on a scale that we've never seen. Stress is nothing that we think about, right? We don't come up with stress. It is a reaction to the external environment. Stressed, it changes the way their body is operating because of these stress hormones being activated. Physical symptoms are being generated not by abnormalities. It's become clear that chronic major stress can produce the release of pro-inflammatory chemicals in a person's body and also can suppress immune system function. High incidence of hypertension. You have chronic incidence of strokes and different types of heart attacks. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. Kung totoo nga na ang paggunaw ng buong daigdig ay magaganap sa muling pagkabuhay, marahil marami ang taong mag-iingat sa kanilang pananampalataya at wala ring taong magsasabi na hindi na natin maaabutan ang paggawasak ng daigdig. Patay na tayo sa panahon yan, hindi na natin yan makikita. Kaya marami ang tao na hindi natatakot sa babalang ito.
Inuulit ko po, ang lahat ng bagay na ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Mayroong isang Muslim doktor na nakatira sa Madina na gumawa ng article tungkol sa time and gravity reversal. Sinasabi rito na maari o posible tayong lumabas ng universe patungo sa higher dimensions dahil kung hindi, tayo ay babalik sa sinapupunan ng ating ina hanggang sa tayo ay mauwi sa kawalan. Ginawa niya ito at ginawa niyang basihan ang ilang aya sa marangal na Quran, katulad na lamang ng pagbubukas ng kalangitan na waring mga pintuan at tayong lahat ay titipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang wala ni isa ang maiwan at iba pa. Pero ang bagay na ito mga kapatid ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Ang anumang kabutihan sa videong ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang anumang kamalian sa videong ito ay nagmula sa aking sarili. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ونفخ في الصور